Good afternoon, everyone. Welcome to another episode ng Honey Talk. Honey Talk caters about sa mga lahat ng OFW, puno ng pangarap, paanong pakikibaka, at higit sa lahat, paano nila napagtagumpayan ang buhay nila dito sa Hong Kong. Today, it's my honor to introduce to you my another guest sa araw na to. And I'm so happy and blessed for saying yes, for sharing her life dito po sa Honey Talk. Kasi minsan po marami tayong struggle, but then dito po sa kanyang buhay OFW, we can pick up some pieces of advice, inspiration, at higit sa lahat kung paano niya napagtagumpayan ang kanyang pakikibaka. Ang pangalan niya po ay si Cookie. Hi, good afternoon. Hello, Cook. Hi, Ate Honey. Thank you for saying yes at mag-guest sa Honey Talk. Kamusta ka? Okay lang. For now, busog, syempre. Ako kasi today is a Labor Day. Yeah. Kaya may time na mag-spend ng kung ano-anong dyang lakad. But you choose to stay dito na muna sa DB. Yes po. Ilang taon ka na sa Hong Kong, Cook? 7 years, Ate Honey. Oh, 7 years. And Yeah. sa 7 years na yan, bale, nakailang employer ka? 3. Kasi 2 years. 2 years ako pagdating ko dito, 2 years ako sa Chinese family. Then 4 years ako sa British family ko yung nag-for good. And then, ngayon, di ba, for almost matatapos ako this December 1. So, bago pala may 7 months pa pala ako. Yung pinakauna kong punta dito is 7 months na Chinese-British family din na nag-for good sila. So, they give up nila ako. Kaya, bumalik ako dito, nag-start ako sa Whampoa, sa Chinese family. So, how is it sa first employer, sa second, how do you, maayos ba lahat o naka-experience ka ng struggle? So far, sa lahat po naging amo ko is like easy, hindi naman sinasabing easy life. Like normal lang ba na sometimes, di ba, may misunderstanding tayo sa mga amo. Sometimes, there's okay tayo, yung masaya tayo, pero there's time na pag parang, uncomfortable ka. Pero usually, okay na okay ako sa lahat ko naging amo. So, the reason lang talaga na hindi ako nag-renew sa first contract ko because almost of my friends have Western families. So, nirefer nila ako, gusto nilang lumipat din ako sa mga Western family. So, after my contract, I decided to go home because of this one. Di ba, inoperahan ako dito. So, nagpahinga muna ako. Actually, hindi pala ako nagpahinga noon. Ito yung pinaalam ko na magpapahinga sana ako, pero I find another employer which is doon yung sa Central na nag-for good. Okay. Yun, doon ako nag-4 years. So, sila yung nagpa-opera sa akin with all the expenses. Oh, so bale that your journey is smooth lang siya. Yeah, smooth lang siya. Oh, bale you transfer from the other employer dahil you just want to experience another no one. Issues or hindi ako nahirapan, hindi ako na forward. So for other, yun lang. By the way, Cook, are you single mom? Married or So meron akong anak na 14 years old sa anak ko pagkadalaga. But now I am married. Wow, my forever. Yeah, my forever ako. Which is, honestly speaking, I'm older than him 7 years. But we're together happy and then so understanding siya. So age doesn't matter. Yeah, age doesn't matter, Gid. So, bale, nung pumunta ka ng Hong Kong, may asawa ka na o wala pa? Wala, hiwalay na kami nun kasi 2 years old pa lang yung anak ko iniwan niya na kami eh. So, iniwan ko yung anak ko is 6 years old ata siya. Yeah, 6 years old. So, bale, nakilala mo yung hobby mo ngayon is nung nandito ka na sa Hong Kong? Actually, kilala ko na siya dati pa. Tagal na? Yeah, because friends of friends, parang ganun ba.
So, yung mind ko ba dati na, bakit parang bata pa siya, ayoko, yung parang ganon. Kasi And syempre, because of the failed marriage, Oo. failed relationship ng Yeah, una, yeah. so So, parang meron ka ng hesitation na, yeah, tsaka hindi talaga ako nakipagrelasyon for 7 years until na chat-chat kami dahil kilala ko rin naman siya, no? Na-met ko rin siya naman before. So, yun, nag-chat-chat hanggang na-develop, hanggang pag-uwi ko, nagme-met kami, something hanggang, so, how is it? Accepted naman ng daughter mo yung relationship mo? gusto niya, okay siya kung saan ka happy, pero sometimes niloloko niya ako sa, mami, iiwan ka din niya ni daddy, maghihiwalay din kayo, iiyak ka na naman. Pero yung parang pa-joke lang siya. Pero yeah, mahal niya rin yung anak ko. Minsan, binibilhan niya rin naman ng yung pinapakita niya rin na, Talagang, yes, yung sinabi niya sinabi niya sa anak ko is, ako yung pupuno sa lahat ng pagkukulang ng tatay mo. To all the viewers, no, Cookie is a professional nursing board passer. Nung nalaman ko yan, I was amazed kung anong dahilan na she choose to go to Hong Kong rather than stay in the Philippines kasi meron naman siyang stable na profession na tinapos. Kaya ang ask ko, Cook, what made you decide na despite you are pwedeng sabihin stable talaga, you are mostly talaga ngayon ng mga youngster, they wanted to be a nurse, pasado talaga, and you have all that educational attainment. But why is it? Anong dahilan na you choose this job rather than you have lots of doors to go na magiging nurse sa ibang bansa? So, actually before, nagtatrabaho talaga ako sa medical field. So, pumasok ako as sa clinic, like lying in clinic sa Dasmariñas, no, sa Cavite. Matagal din ako nag-work doon. So, sa lying in clinic yun, parang birthing station, birthing clinic. Matagal ako nag-work doon. So, hindi ko alam, but I decided, actually, first, ang gusto ko talagang pasukin is Taiwan, nursing home. Nursing home. So siguro ang bigat ng swerte ko kasi kahit nung nag-a-apply ako, marami akong agency na in-applyan. I wake up 1 o'clock in the morning just to pumila sa mga agency for interview, and then after sasabihin, tatawagan na lang after 1 day, 2 days. So then I received a message that you failed in the interview, like that. Pero ang dami ng agency ko na kasi yun talaga yung target ko is Taiwan sa nursing home. Then one time, dumaan ako sa agency sa Malate, 'di ba mostly doon mga agency. Sabi ko, "Ate, ano yung pinipilahan diyan?" Sabi nila. Sabi niya may interview kasi dito ng principal interview papuntang Hong Kong. Anong trabaho doon, ate? Sabi niya, DH, wala ba ibang trabaho doon kasi ayaw ko sanang mag-DH, sabi ko. Sabi niya wala puro DH. So sabi ko, "Pwede bang mag-walk-in diyan? I'll try lang," sabi ko. So kinausap ko yung parang staff ata doon. Sabi ko, "Ma'am, pwede bang mag-walk-in, matry ng interview?" Sabi niya, wala, pwede naman. So, nag-fill up ako ng mga forms, ganun. In-interview ako. Nung in-interview ako, sabi agad yung principal ata yon, sabi niya, "You're hired." Sabi ko, bakit ang bilis? Sabi ko, bakit ang dami ng sacrifices kung mag-interview ng ilang buwan-buwan sa mga papuntang Taiwan? Bakit ganon? So, ayun, umuwi ako sa amin. Then, but you never know na ang Hong Kong is pwedeng maging stepping stone in going to Canada. Hindi mo pa alam na. Alam ko. So, lately, yun din yung gusto ko. Sabi ko, pwede naman din pala ako mag-apply kasi sabi naman, pwede ka namang mag-step. Yun talaga yung na-pressure ako na pumunta dito. It's because gusto ko mag-apply ng Canada. Actually, I'm 7 months here dito sa Hong Kong. I applied to Canada. So, that was 2 times na ang visa, nang nag-apply ako ng Canada and my visa was denied 2 times. 2 times. So you spend time, a lot of money. Pati yung family ko sa Philippines na nag-share, yung tinulungan nila ako sa expenses. Imagine mo yung dalawang 45 Hong Kong dollar magkasunod. 45,000 Hong Kong dollar, magkano yun? Saan ko kukunin yun pag ako lang, di ba? So, yung parang ganun. After that failed application, nandito ka na sa Hong Kong, you applied to Canada but na-failed kasi na-denied ka. Ano yung naramdaman mo that time? Disappointment? Ano ang pumasok ka agad sa
isip mo? Actually, ang bigat ng dibdib ko, umiiyak ako, and then yung mga inisip ko ba yung mga ginastos, and then that time is nagsabi na ako sa amo ko kasi nung second ko na apply ng pinasok ulit yung papers ko doon sa embassy, nagpaalam na ako sa amo ko kasi yung amo ko na magiging amo ko doon sa Canada is lahat na ng documents, lahat ng mga supporting letter binigay na nila kasi negosyante yun eh. Sabi niya baka this time ma-approve na. So I'm expecting din kasi yun na lang din naman yung kulang, yung ganun. So pagtapos nagpaalam na talaga ako sa amo ko na yun. Sabi ko kasi mag-e-end na kasi ako noon ng kontrata ko. So nagpaalam na talaga ako na sabi ko, uuwi ako ng Pilipinas. Yun yung sinabi ko. So that time, nung lumabas na naman yung second na result ng embassy, na-deny na naman. So wala na akong choice kasi nag-hire na sila ng panibago. And then so lucky na may mga friends ako ng ganun, may nakita akong amo agad sa Central. Lumipat ako doon. Yun, so naging happy na ako doon no, sa amo ko kasi everything nakukuha ko doon. I'm going home 3 times a year. Ang salary is enough. I have lots of part-time from them. Hindi na ako because of that, you are blessed to have an employer and stable above minimum. Yung aspiration mo na makapag-Canada, nawala na. Kasi napakabait ng mga amo ko na yun. Yung 3 times ako umuuwi, lahat, kahit may ang aga-aga ko, yung parang free talaga ako after I work kung saan ako pwede. Walang problema, hindi sila bibilang ng trabaho. Pag Saturday, Sunday, nagsistaycation sila. I can go now. Stay out naman ako noon dati pa. Pero like isang building lang kami. So, ang free talaga. Saka, naunahan na ako ng takot, ng kaba na how come if in case mag-apply ako ulit, tapos mawi-waste na naman yung money, yun yung nangunguna. Ano ba ang proseso? Once you applied and denied, they will not refund you the money? No, because the agency said that it's already used. They used all the money already. So wala nang ibabalik. Yun ang isang factor ng yung ng pag-a-apply sa Canada. It's also a risk financially at saka mentally na hindi ka talaga sigurado na along the way despite the agency are good sa paghanap ng employer sa'yo, pero may risk rin pala. Ngayon ang tanong ko, Cook, no, siyempre nandito ka na despite na hindi ka nakapag-apply ng Canada, ano pa talaga yung kasi as far as I know, stable yung family mo sa Iloilo. You're from Iloilo, di ba? Hindi ba sila nagsasabi na umuwi ka na lang, even though you are here in the Philippines, you can still survive? What made you stay in Hong Kong rather than go home and work by your own profession? Actually, gusto ng mga, lalo yung mga kapatid ko naaawa sa akin, na bakit ako nagtitiis dito, naaawa kami sa'yo, nag-iisa lang yung anak mo, yung mga tao nga, yung sa gilid-gilid lang, nabubuhay, na walang trabaho. Ako pa daw, na which is makatrabaho naman ako. And you know, di ba, I have a dentist na ate. So sabi niya, pwede kang magtrabaho dito sa akin, pwede kitang gawing secretary. Bakit kailangan pang lumayo sa family mo? But you choose to earn your but own. I choose kasi iniisip ko kahit naman yung may monthly pension yung parents ko, like with my father, malaki ang kinukuhang pension ng tatay ko. Iniisip ko kasi na hindi habang buhay na aasa ka lang ako sa kanila. Pwede naman ako magtrabaho, but you know how much you can earn in the Philippines, right? Like magtatrabaho ka sa hospital, magtatrabaho ko, magkakano lang naman, Diyos ko, 15,000 net mo, babawasan pa ng mga taxes, di ba? Yung mga ganun. So alam ko hindi talaga ako mabubuhay, lalo siyempre may mga estudyante, may anak ako yung nag-aaral sa private school, ganon. So I choose talaga dito to stay, to work. Mostly kasi, Cook, no? Kasi dito sa Hong Kong, there are a lot of Filipino na marami silang mga gino-join na mga activities. And I learned, ano ang mga activities na sinasalihan mo dito sa Hong Kong just to kill the time, especially during our holiday? So, alam mo yun, na every Sunday, wala talaga ako dito. At doon talaga ako sa Central because I'm joining a dance group na tinatawag na Star Pinoy. Yung Star Pinoy is kilala dito sa Hong Kong
mapa-cultural dances, mapa-lahat, hip-hop, like that. And we're always invited by some different groups na to entertain na Bakit mo napili ang Star Pinoy? Because bago pa kasi ako mag-Star Pinoy, may group na din ako na ibang grupo din na pinagdadaanan ko rin yung BOA, UPHA is like BOA is like mga Pangasinan group. Hindi ko alam bakit napadpad ako doon because of my friends. So natapos nawala yun because ang leader namin is pumunta ng Europe. Kinuha kami ng yung tawag dito, yung boardwalk. Boardwalk ba yung sa Pilipinas na mga apparel? Naging dancer din kami doon and then we stick here now sa Star Pinoy. Masaya kasi dito sa Star Pinoy, at least busy life talaga dyan. So you're trying to say na joining Star Pinoy, the fulfillment of enjoyment is there. Yeah. Dahil you contributed your talent, your effort, and marami kang Friendships, nakikilala. Oo. So, yun ang kagandahan dito sa Hong Kong. You can choose your own group rather than, and you're Roman Catholic, Yeah. right? Oh, you're an active rin ka. Active ka rin sa church. Yeah. Ay, not so. Actually, hindi ako pala simba. Because of But, the contradiction every, schedule. yeah. Oh. Tsaka, nagdadasal naman ako kahit I papaano. know. ang tanong ko sa iyo, how is kung I know that we have separate views in prayer. We have separate view on how we deal in terms of our faith. Alam natin yan, iba-iba tayo. Pero ang tanong ko, based sa yung prayer life, ano ang naitulong sa iyo on coping up the Siyempre, namimiss natin yung pamilya natin. Despite na may Star Pinoy family ka, at least nagsasabi ka, nagpe-pray ka. Ano ang naging kaparaanan nito na para ma-cope mo lahat ng homesickness like that. Ngayon, social media like that, diba? Pero, yan, through video calling sa mga family ko, and then prayer din na alam mo na yun, yung hinihingi natin kay Lord, good health palagi, good health for our family, especially sa parents ko na matatanda na, yung ganun. Si Cookie kasi in-invite ko rin siya sa Hills of Glory. Not inviting her to join us, but for fellowship. Yung fellowship kasi is not about faith. It's all about camaraderie, yung magkakilala kayo, you spend time talking with each other. Ang importante naman kasi talaga sa fellowship is it's a starting point na makilala mo ang isa't isa and you can weigh how life helps them. Ngayon, tanong ko, hindi ka ba nag-iisip kasi meron na ka ng bagong husband? Are you try to think na, or are you trying to plan na magkaroon ng second baby rin? Yeah, gusto ko. Kaya nag-iisip talaga ako ngayon kasi for good ka. Oo, actually gusto ko na mag for good, pero sabi ko 2 years pa, pero iniisip ko din na the consequences. Yung tinitimbang mo ba, hindi yung mag-isip ka lang uuwi ako kasi bahala na uuwi ako. So iisipin mo rin na pag uuwi ako, ano kaya yung magiging buhay ko doon? We need to balance, right? Hindi pwedeng uuwi lang ako, bahala na dyan, paano yung anak mo, paano? Yes, I know hindi papabayaan ng parents ko, ng mga kapatid ko, kasi magaganda din naman ang buhay ng mga kapatid ko habang buhay yung parents ko, kahit uupo, kahit may sakit, may tinatanggap buwan-buwan. So, ayoko kasi yung nagigilty ako na yung ibang tao yung inaasahan ko ng anak ko. So, iniisip ko, paano kaya pag uuwi ako? Pero actually, kung uuwi man ako, siguro hindi naman ako magugutom, no? So, you have understanding with Paul na in God's perfect time, you want to go home at magkaroon ng baby on your own sa kay Paul. Yeah. So, ito yung kagandahan sa buhay ni Cookie, no, na despite na sa failed first relationship siya, nakahanap siya ng forever. At naintindihan kung ano yung pakikibakay niya dito sa Hong Kong, na despite she have a stable family in Iloilo, she choose to have her own battle to earn by herself, battle to choose na kung ano talaga yung para sa future ng husband niya at saka sa kanya.
Thank you so much po. You're Thank you welcome, for ate. sharing. And I'm so blessed na you shared your Yeah. your ano. So ang last question ko sa iyo is kung sino man, ano ang maipapayo mo for those who wanted to be an OFW here in Hong Kong? Yung maipapayo ko lang po sa like gustong pumunta dito sa Hong Kong or sa katulad kong OFW. So manalig lang po tayo sa Panginoon palagi, magdasal, tiwala sa Diyos, then abutin lang natin yung mga dreams natin para sa pamilya natin, especially sa anak natin, laban lang for our family. Yun na. Thank you. Thank you Thank for you watching. so much. Bye. Bye.